Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Dayuhan na kapitalista. Tinawando niya na ibablak ang mga dayuhan na kumpanya na naibarsunod sa sinambit ng bagong lay. Pinapatanggal na kang Internal Affairs Services o IAS kang Philippine National Police ang tulong pulis asin ang pagsuspindir sa salupang pulis na imbelto sa puwersahan na pagkawara kan duwang lalaki sa sanong dai autorisadong checkpoint sa Imus, Cavite kanagtalikod na July 13, 2023. Sigun kay PNP IAS Inspector General Brigido Dulay, na-discover na ang mga pulis na imbelto off-duty asin mayong autoridad na magkondusyong checkpoint. Apora kani, idakuman ka mga pagribak ka mga pulis na ang mga lalaki dinakop huli sumot sa pagbitbit ng marijuana asin drug paraphernalia. Alagad mayong opisyal na record o pag-turnover kan mga nakumpiskal na bagay na ginibo. Sa ngunyan, nasa katana ning kasong administratibo ang mga pulis. Sigun sa PNP, o ang PNP nang bahala kung papamurahin na asin ipapautob ang dismissal laban sa mga imbultong pulis. Ikukonsiderar kang gobyerno kang Pilipinas ang chartered flights para maipuli ang mga overseas Philippine workers sa Lebanon sa tao kang opensibang piglansar kang Israel laban sa grupong Hezbollah, sabi kang Department of Migrant Workers at Secretary Bernard Olalia. Pig-report na naabala ang repatriation kan mga OFW huliban sa kanselasyon kan mga flight na pigdaraan kuta kalagtalikod na September 25. Ibinahag ni Olalia, pinagadaran naman kang DMW ang ibang ruta para sa mga ruta kan mga eroplano para maipuli ang mga Pilipino. Sigun sa DMW, kabilugan 430 OFWs asin 28 dependents ang na-repatriate gikan Lebanon sa pagiban kan pinagsarong pagmaigot kang DMW OWA Patraman Department of Foreign Affairs. Ipinahig ni Olalia na deployment kang OFW sa Lebanon dahil tutugutan hulita itinaas na ang alert level number 3. So minabog kasugma ang Bulkan Taal. Sigun sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagpaparagos ang pagputok kang bulkan pun kasugmang pagkapon. Nakabanderaman ang alert level 1 sa ibabaw kang bulkan. Sa ngunyan, payo pang kadagdagan na detalles na ipinaparuwas ang PBOX. Kadmartes, igwang 5 phreatic eruptions asin anum na volcanic tremors na nagduran ng sagod sa 10 minutos ang nairistro sa sinambit ng bulkan. Ipinaluwas na kan Department of Education ang implementing guidelines and rationalizing teachers' workload and overload compensation. Ini may koreksyon sa pinirmahan ni Education Secretary Sani Angara na DepEd Memorandum Order No. 053 ng katuyan pangatamanan ang mga partukdo asin ang mga field personnel. Pasado sa memorandum, dahil dapat malampas sa 6 oras ang pagtutukdo ka mga paratukdo asin kung dahil may iwasan dapat 2 oras na ang pinakahaloy na overtime kada aldaw asin ini may karagdagan na bayad. Kung natapos na ang pagtukdo bago matapos ang 6 oras, pwedeng tawaning ibang trabaho ang mga teachers. Sa siring ng sistema, siguradong magiging patas, transparent, asin babayadan din tama ang mga teachers. Ito tama sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat maging prioridad ang kapakanan ka mga paratukdo digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya rin yung matugan 15 minutos makalampas sa karasing ng pagkaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nacional. Inawan sa ni Senate President Francis G. Escudero nin salit na tiyansa na makalusot duman sa Kongreso ang sarong anti-political dynasty bill. Mayo pa sa mga propesto ang may balinaw na but sabihin kan political dynasty
Sabi ni Escudero, sigun saya, maging sa Kamara, mayo pang nagsunod ni na propostong mabawal sa mga magkakapamilya o mga magkapartidaryos na sabay-sabay mabali sa eleksyon asin mga kandidato sa maribang posisyon. Abiso niya sa mga nagpaplano magsakat ng proposto na ilatag ang marino na formula. Ulita, sigun saya, ang anti-dynasty nasambit sa naman sa saligang batas o konstitusyon kan Pilipinas. Isusumpa subot kang sarong senatorial aspirant na si Bitsaida Lopez ang Commission on Elections oras pigdiskwalipikar grare siya sa apat na pagkakataon. Emosyonal si Lopez kada liwat magplansar kan sa Certificate of Candidacy bilang kandidatong senador kasugma sa Damarila Hotel, Tent City. Sigun ki Lopez, 3 beses na subot siyang nagdalagan bilang senador alagad pirmi siyang pigdidiskwalipikar kang kumalik. Ninuli sa pagi niyang tiyos. Kaya oras na pigdiskwalipikar grare siya kan kumalik sa pagkakataon ni idideklara niya man ini na mayong kamugtakan na ahensya kang gobyerno. Matandaan si Lopez, pigya diskwalipikar sa basihan na siya nuisance candidate. Nadagdagan pa ang bilang ka mga senador asin party list groups na nagsubiter ka sa ilang Certificate of Candidacy asin kona para sa 2025 national and local elections. Pasado sa datos kang Commission on Elections, nairistro ang karagdagan sa 10 aspirante sa pagkasenador asin 11 party list groups sa ikaduwang aldaw kang COC filing. Kabali sa mga nagsuunad ka sa ilang kandidatura sa pagkasenador, sinda Victoriano Tejano, Senador Amy Marcos o Maria Imelda Romandes Marcos, si dating Senate President Tito Soto, dating Senador Pampilo Piglacson, asinman ang eleksyonistang si Senador Lito Supremo Lapid. Kabaliman ng mga kandidatong sinda Niga Patan, Eric Abuyin, Magno Kabatuan, Manalo, Bitsaida Domingo Lopez o sinagireklamong pigpaparadiskwalipika kang Comelec, Manuel Lim Andrada, John Ray Abagon Gargarita. Mientras tanto, kabaliban sa mga party list na mabali sa 2025 midterm elections, ang LPG Marketers Association, ang Kumadrona Incorporated, hilingan nito tandaan nito mga party list na United Senior Citizens Coalition ng Pilipinas, Buwarsang Pilipinong Pandagat, Ibalik ang Kulturang Pamana, Movement Barkadahan para sa Bansa. Subahan mo yan. Pwede mong balan-ban mag-gibo ng party list. Barkadahan lang ha. Tropa-tropa. Magdalo para sa Pilipino party list. Vendor samahan ng mga naninindigang Pilipino. 8 teachers. 4 dapat party list. O, araw ka na 4 dapat. Ano man 4 na sinda. Abono party list. Abono party list. Pwede maning abono. Di pwede man palan si Paroy party list yan. Pwede yan. Yan. Huli ka ni. Aboto na sa 27 ang senatorial aspirant. As in 26 na party list groups. Ang nagsupitir ka sa ng COC Singkona. Poon ka nagtalikod na Oktubre 1. Ang erot na aldaw na filing kang COC. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito kanyang mga tugal, 19 makalampas ang alas 5 ng pag-aga. Ang tabihan ng puwat yan ang mga report na sa mga pag-iriba sa luwas. Kinalampag kang Quad Committee kang Kamara de Representantes ang Department of Justice na tulos na kasuhan sila dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royena Garma as National Police Commission Commissioner Edelberto Giraldo katakod sa panggagadan kay Retired General as in dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kan taon 2020. Nagtutubod si Quad Committee Overall Chairperson as in Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na makusog ang mga ebidensyang nakalap kang komite. Naganibasa kataning kasong murder sinda Garma as in Giraldo may koneksyon sa paggadan kay Barayuga. Ang sinasabi ni Barbers, iyo sinda Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, asin ang informanti kaning si Nelson Mariano na naghampang sa pagdangog kang komite na nagtalikod na Setyembre
27. Sa pagdagugang komite kan September 27, sinabi ni Mendoza, inuntak siya ni Leonardo kan Oktubre taon 2019 sa kasuguan ba ni Garma tanganing ipagadan si Barayuga sa miyembro kan Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 asin sa retiradong Police General. Sinda Garma si Leonardo nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA. Asin upperclassmen ni Mendoza, inuntakman ni Mendoza si Mariano na yu ang naghanap ning hard killer asin ang sayang nakaulay si Luloy. Uli sa Viber ipinaagi ang urulay. Inirekomendar ni Barber sa DOJ na kunon ang mga cellphone ni Mendoza asin Mariano tagani magamit na ebidensya. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:21 oras kunyan sa mga balita halis sa Kamsur, halis sa Luwas, Team 1 Minalabak. Nagsunod naman kansa na mga certificate of candidacy para sa 2025 election. Balita haliki Mike Gravito. Mike. Ang kalihis ang formal na programa na pinag-agibo sa Municipal Covered Court kan banwaan ni na Minalabak, Camarines Sur na pinag-atenderan kan mga lideres sa barangay kaibahan ang mga incumbent barangay official sa 25 nga barangay kan naunang bita ng banwaan. Nag-abot si Governor Luigi Villaperte kung saan nagtao ni na suporta sa Team 1 na Minalabak na pinapamayuhan kan aki ni incumbent Mayor Christopher Lizardo na si James Lizardo. Matapos ang narahlawig na aktibidad o programa, formal na nagpasiring duman sa opisina kan Commission on Election sa Saindang Banwaan, sinda James Lizardo, si Vice Mayor Noel Labandero, ang mga municipal councilors na sinda Boy Barcinas, Mike Bersabe, Attorney Chris Bersabe, Jun Platon, Pedi Binamera, Rolly Orozco, Nilo Cadores, asinman si Leia Bitito. Kung kaya ana timuan dyan sa Banwaan kan Minalabak, Camarines Sur, ang formal lang nakapagsaangat kan sa indang mga certificate of candidacy in preparasyon man para sa paglaban ninda sa midterm election sa masanling taon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, Tato Mendoza sin pagiribang mga kandidatong konsyal sa oring aldaw kan filing kan COC. Mapasiring sa Comelec, balita halikim Baiko Garcia. Sa huring aldaw, petsa 8 aldaw na Martes, sunod na semana, nakatalaan na magplantar ng sertifiko di kandidatura ang negosyanteng si Tato Mendoza sa pagka-BC Alcalde kang Naga kay Bandigdi ang saya mga kaibanan sa linyada. Yan ang kinumpirmar ni Punong Barangay Francis Mendoza kang Concepcion Pequeña. Yan sa kaputan kung luarin, anong dadalaganan, asin kung igwaman binilog na lineup. Susug sa pahag ni Cap Francis, Vice Mayor ang dadalaganan ni Tato. Asin, inisyalmente duwa ang kaibanan kani sa pagkakonsyal. Iyo si Toto Jokno asin Jun Edan. Iyo kung tano igwasyo ni mga kaibanan sa lineup. Ta siyempre kung siya bagang manggana dang Vice Mayor tapos dahil niya kaalyado ang mga kagawad, garuda siya dyan na ibanan. Sa presente, Mayo sa syudad si Tato huli sa nagbisita ini sa sayang pinsa na nag-celebrate kasi ang birthday. Alagad tig-share man na kumpleto naman ang mga requirements asin maayong nahiling na problema pagkabat sa technicalities lalo tata sa last day sinda ma-file. Mientras tanto, nanindugan ng pamilya Mendoza na ang sindang susuportahan sa pagkalgalde yung si dating VP Lenny Robredo asin si Nonoy magtutuman sa pagka-congressman kan 3rd District ng Camarines Sur. Dawada may magluhod-luhod o may maglitong-litong da sa daga, dahil na da mabago ang desisyon kan sa indang grupo. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ito po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:24 oras kunyan. Pig-alerto ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Commission on Elections na maging mapagpantay urog na sa posibilidad na pwedeng may iba pang kaparehas ni dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Go ang kandidato sa 2025 midterm election. Sigong Tolentino, kay puan maging alerto ang Comelec sa mga siring na posibilidad dawa pa maapod na ministerial sana ang sadang responsibilidad sa pag-resibi ng mga Certificate of Candidacy o COC. Apora sa Comelec, importante man magtabang ang publiko asin ang
intelligence community oras may mga kaparehas na impormasyon na makukuha. Mentras tanto, para man kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat ini ikahandal o ikapani kulit siyertong may mga remedyong piglatag digdi ang Commission on Election. Ang mga adjustment, subot, ibinugtak ang kang komisyon takaning maiwasan na may sarandayuhan ang magdalagan sa public office. Ipinahayag ni Pimentel, nakapares kang kaso ni Alice Go, bako ining worth it, ulitaan sarong day kwalipikadong individual na katalaan mawara ang gabos sa iya. Nangangapudan ang House Quad Committee kidating Presidential Spokesperson Harry Roque na magsuko na sana matapos sa ibasura kang Korte Suprema ang sayang apila may koleksyon sa pinalawas na detention order kang komite. Inibo din na Santa Rosa City Congressman Dan Fernandez, pati naman Surigao del Norte Congressman Robert A. Barbers, ang pangapudan kasunod kang pagsayuma kang Korte Suprema sa kagadan ni Roque. Si Roque isinasabit sa illegal na operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators na big considered na person of interest. Nagsunod siya ng petisyon para sa writ of amparo sarong protective writ na ibinalyo niya para makadulag sa detention mientras iniimbestigahan kang Quad Committee ang sayang pagkaka-embelto sa mga illegal na aktibidad ka mga pugo. Sigun kay Fernandez, bakoy niyang panahon para magpalusot, dapat niyang hampangon at simbagon na mga aligasyon. Inalokman ni Barbie si Roque magdangog sa rule of law asin makipagtabagan sa paragos na investigasyon na nagbulgar sa nakakahadit na koneksyon ka mga pugo sa iba pang ipinagabawal na aktibidad. Kabali na ang mga sindikato kang iligal na droga asin extrajudicial killings. Sa desisyong kan Supreme Court na ipinalawas kan Oktubre 1, piglinaw na ang writ of amparo para sa mga kasong extrajudicial killings o enforced disappearances, mga sitwasyon dahil na dapat sa kaso ni Roque. Inalok pa ni Barber si Roque, respetohon ang mga legal na proseso. Alas 5:27 sa iba pang bareta hali sa luwas. Sospek sa kasong panghabon arestado sa Manuaan kan Calabanga, Camarines Sur. Baretang yan haliki, Junel Cuba. Junel. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police kan Banuan kan Calabanga, Camarines Sur ana sarong lalaki na suspek sa kaso ni napanabun dyan sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Alas 10:15 ni pagkaaga ka na ini ana madakop dyan sa parte mismo kanda mangiring Calabanga, Camarines Sur kanda mga miyembros kanda barangay official na pagarman na anda biktima anda personal na nagapaabot nin report sa PNP dyan sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur kung sa inda digdi sinasabi na anda sa iyang residensya anda pinagalaog ka na sarong suspek na si Marvin ini taga dyan sa nasambit ng lugar pinagaikit ka nasambit ng persona anda bulawan na singsing ka na nasambit ng biktima. Alagad ini ana nahiling kan na biktima asin man kan mga barangay official na pinagpapabakal kan na suspek ang sinambit ng hinabunan na bulawan na singsing na nagkakantidad 5,090 pesos iyanda sa partiman sanakan kataid nindang residensya kaya ini anda tulos na pinagadakup kan mga miyembros kan na barangay opisyal sa mangiring Calabanga, Camarines Sur kaibanan ang biktima asin na barangay opisyal pinag-turnover and suspek sa hipatura kan pulisya kan Banuan kan Calabanga, Camarines Sur kaibanan na ang bulawan na singsing na pinaghabon kini ana nasambit ng suspek nakakulong na ngunyanda sa hipatura kan pulisya asin sasangatanin kasong theft kan mga miyembros kan PNP Calabanga, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko dyan mga tugang. Eksakto na alas 5:30 nin pag-aga. Paparagos po mga preta sa Kakampi Network News at yan. Nasa doon po na ang tabiyanan live. Kuyan pong aldaw ng Webes
Atras na po kang bulan na Oktubre taon 2024. Nadadago kita sa 99.9 WEBFM Gamsur, dyan po sa Rinconada area. Ang signal kang EBFM, abot dyan sa Banuang Kampili, malinaw. Ang signal kang EBFM. Kaya naman sa mga parantabay niya mo, itry din nung hanapon na 99.9 dyan sa may area kan Pili, sa kuning sa may parte kan Concepcion del Rosario. Tapos ito pong makukuhaan malino na signal kan EBFM, hali dyan sa Rinconada. Siyempre, naantabihan kita sa 99.3, dyan man po sa KM Kakampi Partido. Good morning sa mga taga-partido. And sa mga nakantabay sa Muyo, Saraga City, sa bagi po kan signal kan 91.9 BBS FM. Sa mga parantabay niya mo sa FB Live, good morning! Good morning kay Cap Brando de Leon. Nakantabay niya ngunyan sa Tarosanan, Bilaor, Camarines Sur. Kay Madam Teresa Montesilio Guntang, nakantabay dyan sa Banuaan kan Gainsa. Si Mr. Luis Rivera San Jose Jr. nakantabay man dyan sa Kamaligan. Good morning man, Kinoy Luntayaw. Asin sa iba pa mga nakatutok sa Samuyang FB Live. Babalik kami at yan! Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas, lapas, Kakampi mo. Para sa mga sunod na taon, sa pagkabalikan sesyon kan Senado sa maabot na Nobyembre. Sigun kay Senate President Francis G. Escudero, Nobyembre 4, pabalik sesyon ng Kongreso asin Nobyembre 5 asin 6, planong isalang sa plenaryo ang 2025 national budget. Ipinahayag ni Escudero na punaga sundong banggi sagud maumagahon na gigibunin na ang sesyon sa laog nin duwang semana. Oras na makalusot sa plenaryo ang budget. Sunod na daron ini sa Bicameral Conference Committee asim boarding maghaluman ning duwang semana ang pagdiskutir ng mga senador patanamang kang kongresista. Sa Senate Committee on Finance, Chairperson Grace Poe ang ma-sponsor kang propostong national budget sa plenaryo asin siniguro kani Escudero na on track ang mga komite ka Senado sa paghimuto o paghimay sa mga budget kan man iba-ibang ahensya. Mientras tanto mga tugang, pupo na naman kang Philippine National Police ang implementasyon kang GANBA na pagbawi sa security detail ka mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, matripon sa masunod na semana ang komite na ma-administrar sa implementasyon kang GANBA na security preparations para sa eleksyon sa masunod na taon. Ipinahayag ni Marbil, mapo ng election period kaya kay po ng gibon ang nagkaperang adjustment tanganing mapakaray ang implementasyon kang GANBAN. Pupunan ang pagbawi sa security detail kan mga kandidato sa oras na matapos ang filing kan Certificate of Candidacy sa Oktubre 8. Kay puan muna maramang kang PNP hali sa Comelec ang mga kandidato na igwang police security asin nagkapera ang nakadestino sa mga ini. Ibabalyo man ang assignment ang mga pulis na masususog na may partidaryos na madalagan sa saindang presenting destino na kanin maiwasan ang pagkakaigwa ning impluensya. Mientras tanto, papaganahon man kang PNP katabang ang Armed Forces of the Philippines, ang Joint Peace and Security Coordinating Center na madeterminar kung may mga pangaipo sa sarong kandidato na matawanan ng protective security. Pilinaw man kang PNP, katulinda na mangyari ang tultul asin arigladong 2025 midterm election. Isinangat ni Senadora Grace Poe ang sarong propestong lay na mga taon ng 25 taon na prangkesa sa Starlink Internet Services Philippine Incorporated na ganing makapaghatod ng internet service sa rayong lugar. Sa pahayag sinabi ni Poe kay Puan kan silambitang kumpanya, ang prangkesa sirarom kang Senate Bill number 2844 yan taganing makapagpatindog magmantener asin magpadalaga ng satellite ground stations para sa probisyon kang broadband internet services. Sarong subsidiary kang Starlink Satellite Services Corporation na namamahala kang pinakainot asin pinakahiwas na satellite constellation. Iguang Starlink kan nagtalikod na Hunyo taon 2024 ning lampas sa 6,200 na active satellites na minarepresentar sa kabanga kang aktibong satellites na nagiikot sa kinaaman. Kaya kakaya kong ganing magatod ning broadband internet na masuporta sa streaming online gaming pati naman video calls. Natawan ng Starlink Philippines ning accreditation bilang sarong satellite system provider
o operator kan Department of Information and Communication Technology as nakarehistro bilang value-added service provider ka National Telecommunications Commission. Alaka mo ko yan, Converge, PLDT, Globe, Smart, yaw na si Starlink. Oras siya ito kanya matugang, 44 makalampas ang alas 5 rin mag-aaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balikan tamo na mga balita mag-alis sa mga pagiliban niya sa lawas. Environment and Natural Resources Office Kandaga nag-abiso na tulos i-report kung may mahiling na halas. Bira. Balita halik kay Maiko Garcia. Maiko! Magsasarumbulan ang ginibong selebrasyon kan 9 Infantry Division Philippine Army. Teka muna. Garo si report ni Maiko. Mabalikan tayo, mientras tanto, kumpiyansa ang mga senador na kakayahon kang Commission on Elections na mapugulan ng mga inapod na Alice Go candidates o ang mga kandidato na piniki ang mga detalles kansa ng Certificate of Candidacy. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na nagpautob na ni mga pagbabago ang kumalik para maiwasan na magkandidato sa mga eleksyon sa Pilipinas ang mga dayuhan aron ni dating Banban Mayor Alice Go o Gu Huaping na ipinapabugtak na Chinese citizen. Sinabi man ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat mas maging mapagbusisi ang Commission on Election sa nasyonalidad kan mga nagkakandidato para sa midterm elections. Mientras tanto mga tugang, Kapitan Agta kan San Isidro, mayo pa ning nare-receiving kopya kan ipigsangat na kaso sa inda sa opisina kang Ombudsman. Balita haliki Mike Rabito. Mike! Ipigapahayag ni Kapitan Dennis Tarusanan kan Barangay San Isidro ang nagtutukaw na Liga President kan mga barangay dyan sa Banwaan kang Pamplona, Camarines Sur kanini ang makaulay kan kakampi mo patrol na sagkod sa ngunyan. Mayo pa siya ning napupugulan na kopyada kan pinagsasabing kaso sa indahan duman sa Ombudsman na ipinagsaangat kan mga dating konsyal kan Banwaan in Pamplona. Kabali sa mga pinagsaangatan subotin kaso duman sa Ombudsman iyo si Mayor Dennis Imperial, si Vice Mayor Sepa Pabi, ang mga membros kan Sangguniang Bayan apera na sana kay Municipal Councilor Lynn Raimundo. Sinabi pa ni Kapitan Dennis Tarusanan na in kaso magkaigwa na sinda ni na kopya kan pinagsasabing kaso siya ang preparado man na ini an atubangon. Yes, Sir Mike. Sa totoo lang, sa hanggang sa presidente ko niyan, maayo pa kami nare-receiving o badarang surat alis sa Ombudsman. Alagad, kami mo po, si Rintang inaasahan kung sakasakali, kay Puan Mensimbagon. Parte kan naging magapahayag ni Kapitan Dennis Tarusanan sa pakikipag-ulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi Mo. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras kunyan. Balik kita sa iba pang detalles ng mga balita. Duwang aktibidad ang papanginutan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngunyan aldaw na Huwebes. Inot na dudubaran kang Presidente ng Pilipinas ang Lab for All Project mga alas 10 ng pag-aaga sa Rizal High School sa Pasig City. Pigilaw man matindir sa events in the First Lady Lisa Arleta Marcos, Pasig City Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, as iba pang opisyal kang gobyerno. Ang Lab for All Caravan sa medical mission na inisyatibo kan First Lady na si Lisa Marcos kung saan sa kalang medical mission may pigawalat na mobile clinic ang First Lady sa mga lokal na gobyerno. Mientras tanto, at yan man na paghapon, patindir si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa selebrasyon ka National Teachers Day 2024 Together for Teachers na mangyari man sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ini may koreksyon man sa selebrasyon kang World Teachers Day sa maabot na Oktubre 5 kung saan bibistoon ang dedikasyon asin tibay ka mga Pilipinong partugdo na paginutan katabang kanteped sa pagtulod kan di kalidad na edukasyon para sa mga estudyante. Kinakarkulo ka National Food Authority NFA ang lampas sa kabagang bilyon pesos na ganansya
halis sa mga naipabakal kaning bagas ngunya na 2024. Iyan matapos aprobaran kang NFA Council ang price hike na 38 pesos kada kilo kang bagas na ipinapabakal sa Department of Social Welfare and Development as iba pang ahensya kang gobyerno. Sinabi kang NFA, tinugutan kang DSWD na biyembro mang kang council anasang bitang kantidad kang produkto. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chuy Lauri Jr., makakatabang ini para mabawasan ang pagkalugi kang NFA asin magkaikunin dagdag pundo takaling makabakal pa. Mas dakol na paroy halis sa mga parauma. Siniguro man ni NFA Administrator Larry Lacson na ang pagnangkaw sa presyo sa DSWD pati naman sa iba pang mga ahensya na makakapiktar sa presyo kang bagas sa merkado. Ang anuman na pulisya subot nag-agi sa nababagi na konsultasyon asin pang-aprobar ka mga magkakaligong opisina. Masunod sa naman ang Bureau of Jail Management and Penology sa patakaran kang Commission on Elections asin kang korte in kaso magdaragan sa panagadang na eleksyon si dismiss Banban Mayor Alice Go. Ini ang sinabi ni BGMP spokesperson Superintendent Jerix Bustelera kung saan igwara silang koordinasyon sa Comelec in kaso magdesisyon si Go na magkandidato ginaray na sa pangataban si Go kan BGMP kay banan adiba pang persons deprived of liberty o PDL. Ito naman sinabi kang Comelec na dahi kani mapupugulan si Go na dumaragan ulita pinjintipan sa iyang mga kaso asin dahi pa na resolveran. Ipinahayag ni Bustinera na magigibo sa naman kang bureau magtao ni mga escort gigo asin siguruhon ang sayang seguridad kung tutugutan siya kang Comelec asin kang korte na magsunad kan sayang certificate of candidacy. Sa mga nakalis na liderato, sinabi ni Bustinera, tinugutan kang Comelec ang mga PDL na nagbali sa sarong eleksyon, alagad ay tinugutan na mangampanya sa luwas. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang details ka mga baratan dyan tungkol yan, barita pa manggilari sa Lado National. Tinurutot do subot ni Agri Party List Representative Wilbert Lee, si PSW Party List Representative Angelica Natasha Ku, si Marikina Congresswoman Stella Luz Kimbo, durante kan deliberasyon kan proposed ng budget para sa Department of Health. Sigun ki Congresswoman Ko, ini ang rason kung tano masunod ning ethics complaint laban kili asin ang nakuanan sa ng kamera na pangaagaw kanining mikropono. Ipinahayag ni ko na nakapag-interpellate na sila sa Professor DOH sa budget ka nagtalikod sa September 23. Ang majority floor leader sa sinambit ng deliberasyon ay si Congressman Janet Garin kan Iloilo. Dahil nagaloy, nakuha namang kamera ang ginibong pangaagaw nili ng mikropono mientras nagtataram siya Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa na gustong tapuson ang deliberasyon. Ini mga congressman na lahing inchik, may isog sa kongreso. No? Sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol niya mga tugang, oras ta alas 5:52 ng pag-aaga. Dahil na papalabaon pa ang pagsusubiter o pag-file ng Certificate of Candidacy ka mga kandidato, sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sinabi kani, nagtutubod siyang sa mga panahon dapat siguruhon na ang mga gusto kumandidato sa eleksyon sa saydang kandidatura. Dagdag niya pa, garanggayo halaban na ang 8 aldaw na pigtagama para sa COC filing on Oktubre 1 sunong Oktubre 8 ulita dati sa naman ining 5 aldaw. Dagdag pa kang opisyal sa enot na aldaw kang filing kan Oktubre 1 15 party list organization ang nagsunod ng Certificate of Candidacy asin acceptance mentras tantong 17 man ang mga kandidato sa pagkasenador ang nag-file kan sa indang COC duman sa Manila Hotel.
Concerning state visit sa Timor-Leste si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla asin iba pang opisyal kan Department of Justice. Ini sa ibong kamparagos na pagkakabulilyaso kang pag-turnover kidating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Philippine authorities. May pagkaaram ini sa kasong multiple murder ni Teves sa Pilipinas bilang mayor na akusado sa paglikidar kidating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Napag-uralayan man kan duwang opisyal ang maparapit sa critical diplomatic and security issues. Ipinabot man ni Remulla ang maparapit sa pagban kang Pilipinas sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators. Paliwanag ka Sekretaryo sa Presidente kan Timor-Leste ang epekto sa domestic affairs kang Pogo kaya dapat subot ining baging balikay sa pag-ako kan Pogo operation. Matandaan pirambes ng dinadagos ang pagpapabalik kay Teves digdi sa Pilipinas. Alas 5:55, 5 minutos antes mag-alas 6, siguro man kasugmakan Department of Migrant Workers na mayong Pilipinong nairido. Unakulgan sa missile attack na piglansar kang Iran laban sa Israel. Sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Ulalya, mayo man sidang problema sa Israel, unita may inaapon sida duman na bomb shelters. Siniguro niya, paging sa Lebanon, mayo ni sarong Pilipinong nairido sa mga kariribukan. Erot kani, nai-report na nagpauran ang Iran ni naabuton sa 200 na missile sa Israel, kabali na ang hypersonic weapons bilang kasimbagan o balos sa paggadan kang Israel sa Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah. Karakteriko na simana, siriban sa pagkagadan ni Hamas leader Ismail Haniyeh sa pambubomba sa Tiran na ibinabasol sa Israel. Siniguro man ay Ulalya, nasa kunyan, inaasikaso na kang gobyerno kang Pilipinas ang pagpapuli sa may 300 na Pilipino na naipit sa karibukan duman sa Lebanon. Ipinahayag kang opisyal na kinakalkulang 25 milyon pesos ang kantidad kang chartered flight na gagastusong kang gobyerno. Iguaman 111 Pinoy ang nasa 4 na shelters sa Beirut asin na preparado magpuli sa Pilipinas. Apora pa ini sa sanggatos na Pilipinong tinatabangan kang gobyerno na matawaning exit permits alis sa immigration officials kang Lebanon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yato ko niya matugang 3 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 din pag-aga. Sa mga ultimong bareta niya tungkol niya, bareta pa magrari sa Lado Nacional. Pwede na ngunyan iproseso ka mga Filipino seafarers ang haros gabos na sa edang mga kinakaipuan na dokumento sa liwat na paglunod sa barko. Ini matapos na formal na ilansar kasuma ang EC application na may katuyan i-streamline ang mga importanteng seafaring paperwork sa pagiban kang pagbalyo kani sa sarong digital platform. Ang silabit ng aplikasyon, Consolidated Project, kang Associated Marine Officers, as in Seamen's Union of the Philippines, as in United Training Services. Gibo ini kang Pinoy, kaya mayong problema sa kalidad as in performance kani. Katuyang kang lakdang na ini, pagun kung paano piga-administrar ka mga seafarer ansay na mga karera as in papeles na mayong bayad. Sigun sa founder as in Chief Executive Officer kang UTS na si John Hart, tinatabangan kan sa idang aplikasyon ang sarong ordinaryong angat na kinakampang ka mga Filipino seafarer. Kabali na rin ang paggawa ng sertipiko, pasaporte, payroll as in mga travel documents. Balikan tayo pa pang report halos sa lawas, lalaki na kuryente gadan dyan sa Naga City People's Mall. Detalles sa Haliki, Junel Cuba. Junel. Gadan ang sarong soltero matapos na ni ang mga kuryente dyan sa parte mismo ka na Naga City People's Mall o Merkado Publiko ka na Siyudad Canaga ka na Sudma. Sa investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police napagarmanda na anda biktima nga soltero. Anda subuot nagpapakaray kan sa indang tindahan dyan sa parte mismo kanda ground floor kan Naga City Public Market kan an payo kaniya nagtama sa sarong open na sakit kan ilaw
kana kuryente. Nagresulta tanganing ini ana magapulok-pulok asin manda dagos ng nakuryente natumba ana nasambit na nga biktima asin na ini ang tuminama pa ana sa iya nga payo sa parte mismo kan na batbat na yaon sa laog mismo kan sa indang nga stool na yuman ang naging resulta tanganing nga magdugo ana sa iya nga payo ana nasambit na nga biktima ang tulos man na pinagdarakan na grupo kan na rescue team sa hospital sa laog kan na siyudad Canaga. Alaga dini daina nagkaigwapan nin pagkakataon na maisalbaran sa iyang buhay huli man kan grabing kuryente na tuminama sa iyang lawas asin man pagkakaumpog kan sa iyang payo. Anda mga miyembros kan na PNP dyan sa parte mismo kan na substation na number 1 an padagos sa pag-imbestigar ka na sambit na nga kaso. Mayo pa man ninpig paluwas na ano pa man na pahayag an manimento ka na sinambit ng public market digdi sa laog Canaga dapit man sa nasambit ng insidente. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Thank you, Junel. Sa mga ultimo balita niya, ito sa Lado National mga tugang. Nagpahayag din pagkandal asing kamunduan ang Department of Foreign Affairs sa pinakabagong pag-atake sa residence kang Ambassador of the United Arab Emirates sa Khartoum, Sudan. Para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, garong-gayon nakakahandal ang sitwasyon sa Sudan, partikularmente ang bombing attack. Sa report, sinabing inatake kang Sudanese military aircraft ang diplomatic post kang UAE. Tignan ng military government kan Sudan ang akusasyon kang UAE asin ibinabaso rin sa paramilitary rapid support forces. Ultimong bareta niya ito sa Lado Nacional. Nagluludas na o sa Tagalog nagkukupas na ang suporta kay dating Presidente Rodrigo Duterte basado sa pre-election survey matapos pero halanggo mangkinara ini sigun kay Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Ibinahag ni Holmes sa sarong entrevista na sarong rason kaya day naghataw sa senatorial survey si Duterte hulita day pa nagdeklaraka sa plano para sa masunod na eleksyon. Dawa buminagsaka sa iyong suporta sa Balance Luzon nakakawa pa mangkinara ng 75% sa Mindanao kaya siya nasa 4th sa good 9th place sa Pulse Asia survey na ginibukan na Setyembre. Nagtutubod si Holmes dakulang epekto kang ginigibong investigasyon kang Quad Committee kang Kamara de Representantes sa issue kang extrajudicial killing sa drug war kan Duterte administration asin sa illegal drug trade na kinakaimbultuan ka mga dayupot na tao ki Duterte. Sinasabit ng survey na ginutan ang magtugan na sina AXIS Party List Congressman Irwin Tulfo, ang broadcaster na si Bitag Bin Tulfo, ikatalo si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ganyan. 2 minutos na po magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Papanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, ngunyan pong aldaw na Huwebes. Madali una no, Huwebes na agad. Oktobre 3, ang kalendaryo meron Setyembre pa. Pakitado yan ba? Nakakaribong. Dahil para asal niya sa tuyang tayo na kalendaryo. Altsyan, nabayaran po mga baretang halis sa mga kakamping radyo enot maghahali dyan sa lingkunada sa paikan WEBFM Kamsur, mga baretang tinipon man kang KM Kakampi sa partido, asin mga baretang halis sa BBS FM Sandaga City. Digdi lang yan, sasabayang pagbabalik. Altsyan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Aramon tanan mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo. Ito niya mga bareta halidyan sa lingkunada sa paikan DWEBFM Kamsur. Kay balance ta sa mga bareta duman si Benny Dicena. Benny. Benny. Nakamute ang audio ni Benny halidyan sa EBFM. Go ahead. Okay na. Yes, go ahead.
Inutil ang ordinansang ipigtutulod kan sarong kagawad na isuspindir ang pagsingil kan lokal na gobyerno kan syudad din iriganin franchise tax sa Kasaragat 3. Ini ang dunay pinahig kasudma kan negosyanteng si Engineer Monmon Ngo, pamayo kan Rinconada Chamber of Commerce at Rinconada Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Magigurumduman na ang sarong binabansagan na epal na kagawad kan syudad. Nagtulod kan sir na ordinansa para damhainaan o mapababa ang taripa sa kuryente na sinisingil ngunyan kan Kasaragat 3 na 18 pesos 55 centimos na dakulang kalbaryo kan mga konsumidores sa Rinconada. Pero pakan ang nasabi ng ordinansa, nagluluwas na binabasol ang lokal na gobyerno sa liderato Mayor Arex Oliva na dagdag pasakit na ang kinokolekta kaning franchise tax. Sigun kay Engineer Ngo, maski halion ang franchise tax, maayo man ning dakulang epekto sa mga konsumidores ng kuryente. Simpleng paliwanag ni Ngo, iyon na kung magabot kanin sarong hiblanin buk sa imong payo, ini dahil lamang mamamatayan kaya para sa saya inutil ang nasabi ng ordinansa. This ordinance suspending the collection of franchise taxes na sponsored by Honorable Consi Gigi. Gigi, I have a very high respect with you, pero sorry to say, I'm against with this ordinance. Why? Napakasimple po. If you will compute the bill, is just only 1.5 centavos per kilowatt hour, or it's just only 0.08% of the total bill. Kumbaga parang sa ulo na sabuk natin, tanggalin mo lang isang buhok, hindi natin mararamdaman. For example, ang bill mo is 1,000 pesos, computed by 0.08%, it's just only 80 centavos. Ano ba ang 80 centavos para dito? It will really affect the consumers? Hindi. Our bill sa tindahan namin is 20,000. Ang franchise tax, it's just only 17 pesos. Why? Just only 17 pesos. So, I'm sorry to say, if you will cite me for contempt, this ordinance is inutil. Sigun sa negosyanteng inhinyero, ang dapat na magatubang asin imbitalan sa sarong pag-urulay, iyon General Manager asin Presidente kan Junta Direktiba kan Kasaragat 3, asin siya preparadong makipagdebate sa mga ni sa issue kan taripa sa kuryente. Tinawang duning wala siya preparadong atubangon ang mga taga Kasaragat 3 na kaito sayang idinepensa kontra sa pagsasa pribado kani alagad ngunyan, sinda desidido na kontrahon. Hapot pa kasudman ni Engineer Monmon Ngo, iyon na tano tan Kasareko nagsasaring sa supply alis sa USM. Sigun sa saya ang sarong kooperatiba na nagkuka ng supply sa USM, ini igwanin problema sa manehamiento o igwanin inapod na mismanagement. Mantang igwaman mga litibong mga supplier arod kan esme kasin aboitis na barato sa naan pabakal kan sa ng supply. Opinion ni Engineer Ngo na kaya din nakakatransaksyon ang Kasareko 3 sa mga litibong mga supplier ng kuryente. Ulitan Kasareko 3 igwanin pagkakautang or na sa ESMEC. Hapot ni Ngo, ano manta magkautangan kooperatiba, mantang may maning kakompetensya, digdi sa Rinconada. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linis si Erwin Del Castillo. Bakbong pamayo kan Nabwa Municipal Police Station, formal lang pinag-welcome kan mga opisyal kan Nabwa Municipal Police Station. Nagkagawanin pagrirbayan sa pamayo kan PNP sa mga manlain-lain na mga istasyon kaini sa Banwaan asin sa syudad. Ang dating pamayo kan Nabwa Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, pinagribayan na sa pwesto ni Police Lieutenant Colonel Laidelfo Labarda Rahil. Si Police Lieutenant Colonel Laidelfo ang bagong designadong officer in charge kan Nabwa Municipal Police Station. Alagad kan sa udmang alas 11 nin pagkaudto, formal nang nagkurtusiya sa opisina kan alkalde kan Banwa ni Nabwa, Mayor Fer Simbulan, ang bagong pamayo kan Nabwa Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Rahil. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto, kung si Engineer Monmon Ngo nagsabing inutil ang nasabi ng ordinansang ipinagtutulod kan epal ng kagawad, inutil man para kay Mayor Rex Oliva ang ordinansang naghahagad na isuspender kan lokal na gobyerno kan Ciudad din Iriga ang pagkolekta ng franchise tax sa Kasareko 3. Kasudma sa ginibong committee hearing sa sanggunang panglungsod kan Ciudad din Iriga sa pagtukar sa nasabi ng ordinansa. Personal na nagatinder sa Mayor Oliva para irepresentar ang Arriba Administration asin ang mga konstituentes kan Ciudad na para sa saya
maafektaran kun an ordinansa makapasar sa konseho. Sigun kay Oliva, dakulang pagsayang sa ninin oras para sa maayong kamugtakan na ordinansa. Alagad tubod siya na ini dapat na maaraman kan mga taga-syudad din Iriga. Tinawang doon ni Oliva na ang mandato sa sender mga ilinong opisyales sa lokal na gobyerno. Iyon na pangatamanan na ang kamugtakan kan sender mga constituentes. Kaya ba ang delivery kan mga basic services sa mga namamanawaan. Tinawang doon ni Oliva na kung mawawara ang koleksyon kan franchise tax, dakula ang maging efekto ni sa tindog financial kan lokal na gobyerno na apektado ang mga programa na ipig-implementar kan LGU Iriga. Now this ordinance is really inutile. We will just be wasting time for this document ng ordinansa. But puwan na isiyan po manadika mga tao. So the mandate of local government units, including the officials, is to promote the general welfare and deliver the basic services and facilities to the people. May I ask the Honorable Gigi, if Mr. Chair, if she knows what are being implemented by the local government of Iriga in the promotion of the general welfare and the delivery of the basic services and facilities to the people. Because this will adversely affect what is being done by the local government unit. To suspend the implementation of the collection of franchise taxes will definitely hamper the income of the city. Nakiulay pa ang alkalde sa namamayukan konseho na inganyaron ang mga members kanina pahiwaso ng sainan pag-iisip. Urog na sa efekto kan ordinansa ng pinapatamaan, yung nagtulod na kagawad kan syudad. Bakong ninhuli sa gustong magpa-epal sana. Kansurong kagawad, yun na iningigibon sigun pa kay Oliva. Pinaburan man kani, anagin paig na iyon mon ngo, na ang tunay na isyo digdi iyon halangkaw na taripang sinisingil kan Kasoreko 3. Pinayad ko sa buffer fee, 20 pesos. Arigan mas takil. Mr. Chair, please encourage the members of this august body to open their minds wider. Isipan ka sa maray, kinuna na epekto kami. Bagang porke gusto tang magpa-epal, amo diyan na issue, amo diyan na daranta. May siyang ka mga tao. Tama sinabi po ni Engineer Monmon. Dapat pag-usipan sa natawan sa dagalang aksyon, kana sanggunian, nga tataarid ka dinguan, kalangkaw, sinisingil ka na Kasoreko 3. And kin babay dun ta, kin gunong porsyento sa naan of franchise tax, malako ka minimal. Parte kan mga naging pahayag ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva. DWEBFF. Rintunada sa Kampibo Network News. Yan sa video ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benny Decena. Good morning. Kampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Oras siya itong umunya makatugang 18 magalampas ang alas 6 ni Magaga. Pangali naman sa Ringgodada, pasig kita naman sa partido. Uwi na mga baratang tripon kang KM Kakampi Partido, kay balan naman si Frank Sotero. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mga balod sa camping mabalod sa camping June o yung mga baratang ikadigdi sa KM Kakampi Partido. Formal naman nakapagsunod din sertifiko di kandidatura ang dinyada kan timuan na tinambak kasudbang pagkapon na kung saan pinaghinutan ini kan kandidato sa pagkalkalde na si Roby Del Rosario Tuy. Esposa ni Alcalde Roel Tuy na matapos na kansayang termino bilang alkalde kan sinambit ng Banwan. Mantang na maging running mate ni Roby Del Rosario Tuy, iyo si Consyal Ervin Borja na sarong broadcaster sin retiradong US Navy. Ang walong kandidato sa pagkakonsyal iyo sinda Attorney Leo Crispin Arganda, Barangay Kapitan Kana Tamban John Manyo, Adrian Ablay, Boca Roman Gaya na dating Sangguniang Kabataan Federation na President, Benny Besa, Lani Bayonito, San Andres, Barangay Kapitan Kana Barangay Bagakay, Pindaya Labayo, asin na Maria Niseta Lara. Sa pagsunod ni na sertifiko di kandidatura kan timuan tinambak kasudmang pagkapon,
presentean bagong amigo kan na partido Marco Imperial Gumabaw, kandidato sa pagka-congressman kan ikapat na distrito kan Camarines Sur. Asinan sa iyang girlfriend na sarong sikat na actress na si Kristen Reyes. Kaibanan man ni Gumabaw ay si Vice Alcalde Biyong Panuelos kan San Jose Camarines Sur na kandidato sa pagkabukal kan na ikapat na distrito kan Camarines Sur. Asin sa Alcalde Ruel Tuy na bilog ang suporta sa Team 1 Tinambak nang hurug nang napapalaban bilang alkalde ang sa empanangat na esposa na si Ruby Del Rosario Tuy. Mientras tanto, formal naman nagkapagsunod ka na sa edang sertipiko di kandidatura ang linyada ka na Team 1 na si Ruma. Nako na sa ina kandidato sa pagka-alkalde si Vice Alcalde Sandy Undis. Mantang ang running mate kani o kandidato sa pagka-vice alkalde iyo si Konsyal Roselo Abad na yaw naman sa ikatuluasin na huring termino bilang konsyal ka na sinambit ng Banoan. Mantang ang mga konsyal iyo ang mga incumbent na municipal councilors na sinda Eugene Vincent Camacho, Pau Borja, Jewelson na laong nga masaya Glenn Antibula, esposo ni Konsyala Floresa Antibula na patapuso naman kan sa iyan na termino bilang konsyal, dating Liga ng mga Barangay President Bar Cristobal, dating konsyal Darwin Santa Rosa, dating SK Chairman Rich Yang Ilquero, asin Karen Agna. Sa pagkasunod ni na sertipiko di kandidatura kan Team 1 na si Ruma kan nasudmang pagkapon, sinaripumpungan o kaya pinagkaguluhan man kan mga residentes kan sinambit ng Banoan, ang presensya kan mag-ilusyon na sinda bagong amigo kan partido Marco Imperial Gumabaw asin na Kristen Reyes. Enot naman na pinahayag ni Marco Imperial Gumabaw na sa pagsunod pasanhan din sertipiko di kandidatura kan mga linyada kan Team 1 kamsos sa partido ipapahilin niya na ang sa iyan bilog na suporta. KR Partido Tagambilog Network News. Sa iba pa na barata Team 1 na lagunoy masunad naman kana sindang sertipiko di kandidatura ngunya na pagkaaga ni Loriana sa detalyes kan barata. Nakatalaan naman na magsunod kan sa indang sertipiko di kandidatura ang Team 1 Lagunoy ngunya na pangtunong daw kang filing kan certificate of candidacy sinman na mga makakandidato sa maabot na 2025 midterm election. Basado sa impormasyon na ipigkaabot sa Kakampi News, ngunyan alas 8 ng pagkaaga pagkatapos kan sa misa sa pagbukas naman kan Comelec sa sinambit ng Banwaan, masunod na kan sa indang mga certificate of candidacy ang mga kandidato kan Team 1 Lagunoy, ni Piga Papanginutan mismo ni punong barangay Bebot Bunan, aspirante para alkalde kan sinambit ng Banwaan, asin ini sa ilalim kang National Unity Party, na kung sa inang presidente iyo si Congressman asin mga kandidatong gobernador Henry Villafuerte na iyo paman ang pamayokang Team 1 Kamsur. Pasado pa man sa pigpaabot na informasyon lahat sa mga kandidato kan Team 1 Lagunoy, piglalao man na iibanhan man ang mga ini kan mga supportadores sa partikular o nila partikularmente kan mga hubilis na nagkukuraho ng pagbabago sa saindang Banwaan. Mientras tanto silang kang ipigpangako kan bagong amigo kang partido na si amigo kong Marco Imperial Gumabaw sa mga kandidato kan na kung kandidato man sa pagkakongresista kang partido, iiban man subot kani ang Team 1 Lagunoy sa pagsunod kan sa indang mga certificate of candidacy. Mientras tanto, laan kan Team 1 Lagunoy at yan alas 9 man ng pagkaga piglalao man na ang Team 1 San Jose ang iibanan man ni Congressman Marco Gumabaw sa pag-file man kan sa indang mga COC. Ang Team 1 San Jose ang pigsasabing ma-file lamang kan sa indang COC ngunit na pagkaldaw asin ninipig papanginutan man ni dating board member Maymay Patamara na yuman ang aspirante sa pagkalkalde sa sinambit ng Banwaan. Dagdag na barata sa radio lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marenaga. KR Partido Kakampi Network News. Tarong nga lalaki arestado sa ginibong anti-illegal na drugs operation kan Tigaon Philippine National Police. Dads Prado sa detalyas kan barata. Arestado ang sarong lalaki sa ginibong anti-illegal drugs operation kan mga operatiba kan Tigaon PNP sa panginginot ni Police Captain Monica Sanawan, officer in charge sa pagkikipagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 banagalaw na 50 ng hapon ka nakalis na Oktubre 1, 2024 sa Sunados, Barangay San Miguel, Tigaon, Camarines Sur na kung saan ini nagresulta sa pagkakarestar kan sarong lalaki na naaktuhan na nagpapabakal kan ipinapangalad na duga, partikular na marijuana.
Ang suspitsado siya rong 20 anyos, soltero, asin residente kan sinambit na lugar kung saan ginibuan operasyon sa pag-artisa sa iyang lawas sa prinsya kan mga testigo. Representative kan media asin barangay official na ako sa iyaan anom na plastic kasi na may laog kan pinagtutubudan na marijuana na may timbang na 5 size 58 gramos na nagkakantidad nila 678 pesos sa 96 sentimos. Siniba pang mga gamit sa illegal na droga. Ipinaarang sa suspitsado ang sa mga diretsos asin ang dahilan ka na pag-arestar sa saya asin ini nasa kustodiya kan Tigaon Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon asin para sa angatan ni na magkakanigong so para sa kakampi ni Tokyos dan sa Prado. Kakampi mo. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimong bareta, tututukan kan bago na pabayukan na Philippine National Police sa banuan ka na Sangay Camarines Sur. Ang kampanya kontra kriminalidad at illegal na droga, ini sa likod ka ng banuan kan Sangay. Ang matrangkilong banuan na sinsarunang na drug-cleared municipality. Sa entrevista kay Police Major Dennis Gutierrez Gindara, sinabi kay ni na nagkaigwa ng sindanin na konferensya kay balan mga personahes kan Philippine National Police. Matapos na siya ang formal na mag-asumer bilang OIC Chief of Police kan Sangay Municipal Police Station kan nagtalikod na aldaw. Asin sa sinambit ng konferensya siya nagpaluwas ng kasuguan ang katuyuhan iyon na mamantener na tranquilong banwaan ang Sangay Camarines Sur. Since na nagkakasunto pa lang kahapon, so pinag-aaralan pa natin yung mga data kung saan tayo nagkakaroon ng lapses. Well, so far, ang bayan naman ng Sangay is tahimik, so titingin tayo dyan kung ano yung mga pwede natin gawin dyan, ma-innovate, kung ano yung saan tayo pwedeng mag-focus. At isa pa, yung ating munisipyo is drug-cleared naman na, pero patuloy tayo nagmo-monitor ng mga possible targets. Yun naman ang instruction ko sa aking mga pulis dito na patuloy tayo mag-monitor ng mga would-be pushers or users sa bayan ng Sangay, no? Si Police Major Gindara, mientras tanto si Police Major Gindara, nagribay kay Police Major Michael Albanya na sa ngunyan. Iyon naman ang bagong hepe kan na pulisya duman sa Banuan kan Binalabak, Camarines Sur. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Kakamping June ilang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Sa pangaran ni SM Frank Sotero ang nagatod sa indukan mga barata. Ang sedong lingkod Rene Aurelio sa Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Rene Aureliosa. Haligyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:27 ng oras yatong dyan. Uyaraman mga baretang tripon kan BBS FM Naga City. Kaya parang naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Maresa. Sigurado. Salamat tabi Kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 FM Naga. Apat na mga bagong garbage truck taon-taon ang kinakaipuan kanda Solid Waste Management Office digdi sa Laog Kanaga para maanda sa paghakot kan mga tambak asin tuniladang mga basura aral daw. Iyan sa Laog kan Siyudad Kanaga sa sentro asin na maging sa parte mismo kan mga barangay. Ini ang dapat na kinakaipuan na makonsiger kan na siyudad Anaga Igwa need bagong duwang garbage truck asin may anum na dating luma ng mga truck nangunya na raraot igwa manin na duwang bagong truck na pinagabakalaan na naga alagad kulang pa sigun ki Engineer Jewel Martin. Sinabi kaniya na dapat taon-taon igwanin apat na mga bagong truck an makonsiger kan naga tanganing maubos ang mga basura na maakot sa tamang oras. Uya si Engineer Jewel Martin. Iyan po si pag-adult na most economical. Hindi man nagaya po simple po panagtarugkita ng mga dump truck, malang kaupuan sa tuyang maintenance costing, malang kaupuan sa tuyang operational costing. Iyan pong apat na unit taon-taon. Iulan po yan si pinaka-minimal, most economical pong number kan trucks na kaipuhan po. Tangunyang kaya may anong kaming luma, si anong po filming nagraraot-raot. So, kung may bago kaming ngunya na tulo, tapos deliver na po si tulo, may saro pang i-deliver by siguro baka mid-October
October o end of October. Yan po magiging apat. So si anom plus apat, sampuro lang yan, Ma'am Sheila. Ang apat, iyan po ang pilitang magamit na mayo ng dakol na downtime. Pero si anong pong luma, pirmi po itong may downtime. Kaya ang resulta po, may delays kita. Kaya sinasabi ta po kayo ni 4 units per annum, nakaipuhan po kaya ma-replace tulos-tulos. Ito pong nagdidiferensya ng truck, nakaipuhan ta na pong maribayan. Tangani po na mawara, bawasan ang satuya pong downtime, asin maparagos po, asin maging mas effective po ang garbage collection schedules ta po ibisa na. Para po Si Engineer Joel Martin sa pakikipagulay kan programang Ciudadano ni Station Manager Bibot Calya. Inako kanin nadakol na nagrereklamo ng unyad asin padagos na pinag-uuran sa indang opisina maging si Mayor Nelson Ligacion inuuran naman nin reklamo kan mga residentes. Ang reklamo nakaabot pa mismo kay dating Vice Presidente Lini Robredo, uli man kan tambak na mga basura sa laog kan na barangay kan Siyudad Canaga na dain na hakot sa tamang oras. Asin na digdi, pwede subuot na badanyaran ang salud kan mga residentes, uli man kan tambak ng mga basura sa laog kan barangay. Uya pa si Engineer Joel Martin. Tangon niya po kaya kadakol nag-detect sa mo ya, pati kay alkalde. Daw po nga ni KBP Lenny, nag-text na sinda, nakakaabot po sa to na may mga delays talaga sa paghakot ng basura. But rest assured na ini pong simanang ini mauubos mi po, maayos mi, asin may babalik mi po sa normal na operation ng Sotoya pong Solid Waste Management Office, hindi po sa nata. Si Engineer Joel Martin kana SWMO. Pa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 5 million o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, empleyado kan City Hall dakop sa bypass operation kasudma. Boyet Paderes sa detalye. Liwat na napatunayan na igwa pang nagagamit kan illegal na droga sa mga empleyado kan City Hall igi sa Siyudad Canaga. Asin bako lang nagagamit ng shabu ang nadakop na empleyado kan City Hall kundi tulak pakan illegal na droga na nadakop sa ginibong bypass operation kasudma. Base sa record kan Police Station 2 sa paging ni Police Major Louie Ordonez, ang suspect binistong si Joseph Capistrano, 37 anyos, residente kan Barangay Balatas, ang haloy ng pinagmamanmanan kan mga autoridad. Asin kasunod mga alas 12 ng pagkauto, ikinasang bypass operation. Kan inipusasan kan mga pulis o sa pagpabakaling siya mo sa pulis na nagpanggap na po surveyor na ako pa sa posisyon kayo niya ang walo pang heat cell plastic sachet na may lawag na siya mo. Mientras tanto pinagkumpirmar man ni Engineer Joel Martin kan SWMO na ang suspect talagang empleyado kan City Hall at naka-assign dyan sa Bicol Central Station. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga pulis na igwanin ka pamilya na madalagan sa eleksyon, ibabalyugo na nin ibang destino o ibang lugar. Sabihan kan Police Regional Office No. 5. Daryl Banya sa detalye. Matapos ang pagpuon kan primerong aldaw kan filing kan COC kan mga kandidato kan Lunes, pinulalaman ang i-validate kan Campo General Simeon Ola kung sa irisay ang mga pulis o kaya man mga politiko o kandidato na may pinsan o kamamilyang pulis na naka-assign sa indang mga lugar. Sigon kay PRO 5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon na pigmonitor kan sa indang opisina kung may mga kandidato na ma-filing kandidatura sa COMELEC para sa malalain na mga posisyon asa sa Oktubre 8 para temporaryong mahalimo na ninda ang miyembro kan lokal na pulis na may pinsan o kapamilya kan madalagan para dahin naman maka-impluensya sa pirilian. Tinawan doon ni Dizon na kung may kapamilya ang PNP na nagdadalagan asa sa Fort Consanguinity, temporaryong ililipat mo na ininin assignment sa lugar na mayo siya nin partidarios na madalagan. Sa presente, dahil paninda aram kung kira ang numero kan sa iyang mga personahes tigdi sa Bicol, ang posibleng mariri-assign mantang hahalato nindang matapos ang filing kan Certificate of Candidacy. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 5 million pesos na kantidad nin Cebu na recover kan PNP Camarines Sur sa Ulalya Administration. Boss O Kaisminda sa detalye. Kan PNP Camarines Sur gikan sa Kampa Coronel Juan Kirubin Miranda kampa dyan sa Concepcion na Grande Naga City ang accomplishment report sa perambulan pasalampag tukaw ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Ulalya Jr. bilang Provincial Director kan PNP Camarines Sur sa total na operasyon 37 operasyon. Igwa ininin na arestar na 40 nga individual mantang igwa manin total na nasa 738 grams na shabu an na-recover mantang inian igwanin total na market value 5,800,400 na concern inisabot an accomplishment kan PNP Provincial Command mapadapit sa operasyon sa illegal na droga durante kan administrasyon ni Ulalya na maigot na nagkakampanya base naman subot sa kasuguan ni Regional Director Dison mas lalong pahiwason ang kampanya kontra illegal na droga. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Karismenda Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June na ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Channel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, Junel, kasi mong mga bareta sa mga pagkiriba dyan sa BBS FM Naga. Oras ko niya matugang, alas 6:36. Babalik tulos kami at yan para po sa mga huring bareta digdi sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News.